Pagmasdan ninyo itong hawak ko. Ang ganda, di ba? Gawang Pinoy yan. Napaka-detalyado. Iba talaga kapag gawang Pinoy. Dahil kagaya nito, nakikipagsabayan din sa kalidad, pagkamalikhain at ganda ng mga produkto sa ibang bansa. Pero ang magagandang produktong kagaya nito, nanganganib na raw mawala. Yan ang problemang hinahanapan ng solusyon ng ating mga experts para sa ating mga wood carvers sa Paete. Nariyan ka na ba, Diego? Yes, Secretary. Actually, nandito na nga kami sa Laguna. This episode ng Sikat is very special because being a native, born and raised dito sa Laguna, I've explored and discovered so many things, places, and even people. From beautiful lakes, beautiful sceneries, to warm and delicious buko fight. But Laguna is not just home to these well-made and delicious things. Laguna is also home to a very unique form of art. Wood crafting or wood carving. So sa episode ng Sikat ngayon, samahan nyo kami upang kausapin ang mga experts ng DOST upang alamin kung paano nga ba nila ni-research ang mga iba pang alternative woods or wood species para gamitin sa wood carving. So, let's go! Alam nyo ba, nakuha ng bayan ng Paete ang kanilang pangalan sa salitang pait o chisel in English. Just by their name, alam na natin agad kung gaano kagaling ang talento ng mga taga-Paete pagdating sa pag-uukit. Kaya naman tinatawag silang carving capital of the Philippines. It was during the 70s and 80s that carving became a well-known industry here in the Philippines. And up to this moment, buhay na buhay pa rin ang pag-uukit sa bansa. Pero ang kabuhayan ng mga malikhaing mang-uukit ng Paete, tila nanganganib daw. Ang puno ng batikuling na pangunahing gamit nila sa pag-uukit, ipinagbabawal na kasing gamitin. Paano na nga ang kabuhayan ng mga umaasa dito? Yan ang sama-sama nating aalamin sa pagdayo natin sa kanilang probinsya para kamustahin ang kanilang kabuhayan. At kung paano nakatulong ang Department of Science and Technology o DOST para solusyonan ang problemang ito na kinahaharap ng mga mag-uukit ng Paete. So nandito tayo ngayon sa DOST FPRDI or Forest Products Research and Development Institute. Makakasama po natin yung ating mga experts para matutunan natin kung paano nga ba yung ginawa nilang research dun sa alternative wood species para sa wood carving. Ma'am, napakaganda po nung nasa likod ko. So, ano po ba yung meron dito? Ito po ay ang Forest Products Innovation Center. So, isa po ito sa parang showcase ng mga produkto na ginagawa ng aming ahensya. Kaya kami nandito dahil narinig namin na meron kayo daw project na naghahanap kayo ng alternative wood dun sa dating ginagamit na wood ng mga taga-Paete. How did the project start? Okay, actually nag-start yung project. May isang visit from Paete na artist din, nagka-carving din, and na-share nila na parang nagkakaroon sila ng problem pagdating sa raw materials na ginagamit nga sa wood carving. Itong problemang ito ay nag-ugat actually doon sa isang batas na EO 23. No? Ito yung Moratorium on the Cutting of Trees from Natural Forest. Mostly, lalo na in the past dahil mahaba yung history natin ng wood carving eh. Before pa naging Paete, in my mind, yung Paete, nagwo-wood carve na sila. Yes, diba? kasi pre-Spanish era, may wood carving na sa Pilipinas. So yung wood carving talagang sa atin yan. So, sa Pinoy talaga yan. So yun nga, as dahil nga dito sa batas kung saan nagbabawal na mag-cut ng iba't ibang species ng kahoy, yun, nagkaroon sila ng problema kung saan sila kukuha ng raw material, specifically nga yung batikuling, which is their favorite species sa wood carving, ay wala silang makuhanan. Meron kasi itong quality na akmang-akma doon sa mga ginagawa nila. Una, yung kulay nito. Yung kulay nito kasi light yung color, brown to light. Yan yung mga kulay niya. So, madali siyang kulayan. So, unlike yung mga dark wood natin,
hindi mo siya magiging light. Itong as a canvas, pag white kasi yung canvas mo o light yung color, mas madali mong ma-blend yung mga colors para sa kanya. So isa ito. And then resistant siya doon sa mga pests at saka insect, parang ganun, yung mga termites. And then yung workability kung paano mo siya gagamitan ng pait. Hindi mo kailangan maghasa kasi mapupuro lagi. Dahil hindi siya ganun katigas, madali nilang ma-maneuver o madali nilang ma-work talaga yung itong species na ito. Actually, pag titingnan natin yung batas, hindi lang naman batikuling. Lahat ng puno na naandoon sa ating forest, nalunat ito yung natural doon na tumubo, so ibawal talaga ito kunin. So hindi lang batikuling. Sa batikuling naman, naging consider na siyang endanger dahil kumukunti, nagdi-decrease na yung number niya, lalo na doon sa kagubatan. Actually, sir, dami ko nakikita dito mga wood carvings, no? So, ito na nga po yung resulta ng aming pag-aaral, no? Kung saan nag-try kami ng iba't ibang species ng kahoy na meron kaming ginamit dyan ng mga criteria sa pagpili. So, as mentioned ni Sir Joby kanina, hindi pwede yung galing from natural forest. So, pumili kami ng kahoy na tinatawag na industrial tree plantation. So, hinarvest siya from the plantation. Okay? Fast growing, mabilis siyang mag-grow kasi nga ang gusto mo for industrial use eh. And of course, yung isa ding species yung parang ginagamit siya for other use pero naging senile na siya. Senile, ibig sabihin, hindi na siya nagpo-produce ng ganun karami ng mga latex. So parang matanda na siya. Unproductive na siya. Okay. So, 3 species yun na tinry namin. We have yung Jamelina, dyan na pumapasok yun. Paraiso, which is actually a endemic pero fast-growing. No? So, pwede natin siyang i-recommend as industrial tree plantation species. At yung nabanggit kong isa, yung para-rubber. Study pa lang ito, marami pa rin po pwede tayong magamit or tinitingnan natin. So, ito lang muna yung available so far na nakita namin na madami. So, kaya ito muna yung itinry namin. Siguro sa ibang panahon or sa ibang research pa ulit, makapag-recommend pa rin tayo ng ibang species na alternative doon sa batikuling. Basically, yung research pala opens up a whole new door na mga possible na pwedeng gamitin. Yes. At ang maganda talaga dito, pinag-aralan. Hindi sila sabi-sabi lang. In-experiment natin, parang ganyan, may mga observation tayo at may data tayo. At least dumaan tayo ng scientific way kung paano natin ini-evaluate yung mga species na presented sa kanila or binigay natin sa kanila. Kakakausap lang natin sa ating mga DOST experts and pinakita nila sa atin yung kanilang research of finding alternative wood species para dun sa mga wood carvers natin sa Paite. Ngayon naman, papunta tayo sa Paite para makausap natin si Sir Ramon. So, malalaman natin sa kanya ano nga ba yung pagkakaiba ng batikuling dun sa wood species at ano yung ginagamit nila or the best for the wood carvers. So, again, sit back, relax, and let's go. So ngayon nandito tayo sa Paite, Laguna, kung saan mamimit na natin yung isang benefactor ng research ng DOST. Kaya po ba si Sir Ramon? Opo. Sir, magandang araw po sa inyo. Nice to meet araw you. Sir, kaya kami nandito is because we want to see the work. Gusto po namin makita kung ano nga po ba yung mga nagawa niyo na dun sa wood species ng research ng DOST. Opo, opo. Tuloy po kayo. Kailan kayo nag-start na maging mag-uukit? Nagsimula ako mag-ukit, 9 na taon pa lang ako. Grade 3. 9 years old? Oo, nung elementary. Nung panahon namin, mga bata pa kami, masigla pa yung ukit dito sa Paete noon. Marami, halos bahay-bahay meron siya. Meron. Kaya pagka merong kailangan na tapusin trabaho, like tatawagin ka na lang, gusto mo mag-ukit. Tapos ang maganda ron, pabayaran ka pa nila. Kumbaga, meron ka pambaon, meron ka. Kasi noon talaga yung kahoy, parang mabibili mo lang siya sa palengke, parang gano'n. Parang candy lang siya. Oo, parang candy lang siya. Ngayon, medyo mahirap kasi mas maraming bawal eh. So sir, ang dami ko nakikita ng artworks niyo dito. Meron ba kayong sample dyan na pwede namin makita? Oo, meron. Ito, kagaya nito. Ito yung mga nanggaling dun sa namin, dun sa wood study program namin together with DOST. Ito yung kahoy na paraiso or yung bagalunga kung tawagin ng mga taga Quezon. Tapos ito yung melaina. Ito yung yamane.
So sir, dati, ang ginagamit nyo talagang primary wood was batikuling. Batikuling. Pero dahil nga sir, dahil dun sa law, Mm-mm. na unang-una endangered na siya, pinagbawal na siya ngayon. So ito na sir. Oo. Anong reaction nyo sir na meron pa palang ibang wood species na pwede? Halo-halo eh. Siyempre yung puso ko nandun sa naunang ginagamit kong kahoy. At saka ano yan eh, parang para sa akin wala siyang kapalit. Kaya siya lang meron talaga nun. Okay na siya. Pagkatapos mo siyang ukitin, prep mo na siya for painting, okay na siya kasi hindi siya binubukbok, hindi siya inaanay. Pero sir, comparable naman talaga siya sa batikuling. Masasabi nyo na close na rin siya. Close siya. At saka yung availability. Yun naman yung gusto namin, yung gusto ko doon. Supply eh, no? Oo, yung supply, nandyan lang siya. Mhm. Kumbaga hindi siya mahirap hanapin. May bumibili na ba nito? Mga products na gawa dun sa mismong species? Marami na. Oh. Yung mga sisimulan ko ngayon, yung mga actually parang may mga ibang nagawa na akong project. Ano na yun? Yamanin na yung kahoy na pinagamit. Dun sa project ng DOST of Research and Development, itong mga alternative wood species, anong masasabi niyo sir dun sa ginagawa nilang project na to? Unang-una, maraming salamat kasi malaking tulong yun. Although marami na kaming kaalaman pagdating sa kahoy, kailangan pa rin namin ng bagong idea. At doon siguro yun nakatulong yung DOST kasi sila yung hiwalay na nag-iisip para mapangalagaan nga yung kaligtasan natin. Kung si Sir Ramon gumagamit na ng mga alternative woods mula sa DOST, ang ibang carvers hindi pa rin daw pamilyar dito. Isa na riyan ang mahigit 6 na dekada ng mang-uukit na si Tatay Wilfredo. Batikuling na raw talaga ang nakasanayan niyang gamitin sa pag-uukit kahit noong nagsisimula pa lamang siya. Paano po ba kayo nagsimula dito sa hanap buhay na to? Simula ako nung ako'y 9 na taong gulang pa lang. Kahirapan namin sa buhay. Nag-aral na agad ako ng ukit para ako kumita ng pera. Yun na rin ang naging source ng pag-aaral ko. Develop ako ng husto para lagi kami magkakapera pag nag-ukit. Nag-ukit. Oo. Yung mga anak ko na pag-aaral ko dyan. Sa pag-uukit. Nung ako magpapakasal, wala akong hawak na pera. Pero marami naman ang umorder sa akin. Sabi ko, magpapakasal na ako, marami akong pera ngayon. Bumili ako ng baboy, pinalagaan ko. Lahat po yung galing sa pag-uukit. Lagi sa pag-ukit yun. Talagang hindi niya iniwan ang pag-uukit. Hindi eh. Nandun lang hanap buhay. Oo. Saka parang pakiramdam ko, manghihina ako pag ako'y tumigil. So Kuya Will, pwede niyo po bang kwento sa amin yung nakita niyong malaking pagbabago noong nagsisimula kayo, lalong-lalo na ho dun sa ginagamit na kahoy ng batikuling? Malaki ang dulot na kahirapan yan. Dahil hindi kami makasagot ng order. Yung ibang customer nagagalit. Kailangan na yan sa mahal na araw. Kahit pag mahal na araw, wala naman kaming kahoy. Gusto namin ukitin niya. Pero ngayon ho, ano naman ho masasabi niyo sa DOST, sa ginawa nila na pananaliksik or pag-research dun sa alternatibong mga wood species na pwede na hong gamitin? Mahalaga yan. Dahil kami nga, yung kaliliit na bitikuling, pinagtitiyagaan namin. Ngayon, gaganahan kami mag-ukit lalo niyo. Papasalamat ako sa ginawa nila. Akala namin wala na kami pag-asa. Kaya naman para matulungan si Tatay Wilfredo sa kanyang problema, ipinakilala namin siya kay Sir Ramon na nakinabang na rin sa pag-aaral na to ng DOST. Alright, so guys, nandito na tayo sa workshop ni Kuya Wilfredo. Kuya Wilfredo, magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-welcome. Kuya Will, kaya po kami actually nandito dahil gusto po namin sanang ipakilala sa inyo ito pong alternatibong kahoy na nagawa ng pagsasaliksik ng DOST para magamit nyo sa inyong pag-uukit. So sir naman, paano po natin sa pwede gamitin? Ito yung tinatawag na bagalunga ng mga taga-Quezon or yung paraiso wood galing sa DOST. At isa rin siyang magandang alternatibo para sa kahoy na batikuling. Dahil nasa Paite na rin naman ako at may kasama tayong 2 magagaling na mag-uukit, hindi ko na pinalampas ang masubukan ito. Mag-uukit tayo guys ngayon. Itatry ko mismo yung pag-uukit. Kung gaano ba talaga siya kahirap. Okay, paano ko ba siya sisimulan? Ano una kong dapat gamitin? Siguro yung pinakang light mo na magagawa, yung pang-ukit, hawakan mo lang siya ng bahagya, tapos hayaan mo siyang paluin mo ng pamalo na kahoy Malet. na
bahagya din para yung mismong talim ng pang-ukit ang gumawa ng trabaho para sa yung hugis. Kaya natin si Kuya Well. Oy! I think we're getting it. We're getting it. Sir naman tama ba to? Nakukuha ko ba siya? Ang hirap pala mag-carve, no? Nung ginawa ni Kuya Well kanina, parang basic na maglalaro lang siya pero hindi mo siya gano'ng kadali. So, Sir Ramon, kindly show us ano kayang magiging advantages ng paggamit ni Kuya Well nung kahoy na to? Yung agarang meron ka kagad na makukuha kasi nga hindi siya ipinagbabawal ng DENR. So Sir Ramon, with all that, no, yung good properties, anong masasabi nyo kay Kuya Well sa paggamit nitong bagong species ng kahoy na to? Kaya natin papalitan yung nakasanayan natin para at least magkaroon tayo ng ambag sa kalikasan. Kung ipagbabawal or ipinagbabawal na yung pagputol ng punong kahoy, lalo na yung batikuli, mas maganda na sundin natin sinusulong ng DOS para at least may ambag na tayo at di pa rin naman mawawala sa atin yung titulo na tayo pa rin yung mag-uukit ng kahoy. Kayo, Kuya Well, sa inyong palagay, anong masasabi nyo na meron ng bagong mga kahoy na species na hindi lamang yung batikuling na pwedeng gamitin? Ay, di, lalakas ang loob namin halimbawa tumanggap ng order. Hindi katulad nung dati, walang kahoy, paano natin gagawin yun? Wala din makatanggap. Pag gumamit kami ng kahoy na iba, nare-reject. Ngayon, kailan subukan na ito para hindi nga ma-reject kung marami na kami na-produce niya. And one thing din na natutunan ko ngayon sa kwentuhan namin ni Kuya Well at ni Sir Ramon is that yung project ng DOST doesn't only tap yung hanap buhay ng mga mag-uukit dito na alam naman natin kailangan, but it also preserves not only yung kalikasan, but yung culture at yung tradisyon ng mga mag-uukit dito sa Paite. So, maraming salamat po, Sir Ramon. Thank you so much, Kuya Well. Para sa inyo, Sir Ramon at Tatay Wilfredo, proud na proud kami sa inyo sa patuloy na pagbuhay sa industriya ng pag-ukit sa Paite. In the little streets of this town in Laguna, we have discovered big talent and amazing passion towards the craft. With the help of DOST's project of researching alternative wood species para mabuhay ulit ang pag-uukit, nagkaroon ng panibagong sigla ang mga tao dito sa Paite. Hindi lamang nabuksan ulit yung hanap buhay ng pag-uukit, but DOST, Science and Technology and Innovation, has opened a new road. Binigyan ng panibagong pagkakataon na umukit ng panibagong kinabukasan patungo sa mas masagana, mas masaya, at mas masiglang buhay ulit ang Paite. So this has been your co-host, Diego with the J. Balikan naman natin si Secretary. Sec, okay ba yung carving ko? Wow! First time is a charm talaga, Diego. Tunay ngang kahanga-hanga ang galing at pagkamalikhain ng mga manguukit ng mga taga-Paete, Laguna. Ang kanilang husay, hindi lang nakaukit sa kanilang mga kahoy, kundi pati na rin sa kanilang pagkatao. Hindi masamang kumita ng pera, pero dapat ay hindi rin ito na ikokompromiso ang halaga ng kalikasan. Dahil sa pag-unlad ng isang bayan at kabuhayan, mahalaga na napapangalagaan din natin ang ating kapaligiran at likas yaman. Samahan ninyo ulit kami sa mga susunod na episode. Ito ang Siyensikat, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Dahil science is for the people, one DOST for you.